Mga idol, baka gusto nyo pong suportahan ang monthly nating channel through membership. Magkakaroon po kayo ng access sa isang napakaangas na manhwa na kasalukuyan din nating ni-recap. Maraming salamat po. Narinig iyon, sinabi ni Yan Yu, sobrang gwapo ni Master. Kahit na naglalakad siya sa sekta na naka-flip-flops o umuubo at humihilik, palagi siyang malaya at dominanti. Pinabibilis nito ang tibok ng puso ko. Narinig ang sagot, walang masabi si Lu. Sabi niya, anong brainless fan? Ang susunod na tao, si Mag Guanyang, ay seryosong nag-isip at sinabi, palagi kong nararamdaman na hindi ko mawawala ang aking sect leader. Pagkatapos ng lahat, ang sect leader ang pinakamahalagang lalaki sa aking buhay. Narinig iyon, galit na sinabi ni Yan Yu, mawala ang ulo mo. Hindi mo nga siya nakuha sa una pa lang. Nakita na mayroong kalaban na sinusubukang agawin si Yip Yang mula sa kanya, galit na sinabi ni Yan Yu, hoy! Huwag kang magmadali sa paghuhusga. Hindi mo ito malinaw na masabi dahil lang sa takot ka sa ibang lalaki. Sa makatuwid, sapilitang ang sect leader. Nagsalita si Mo Guanyang, napakasimple ng dahilan ko. Seryosong sinabi ng maliit na babae, ang sect leader ay isang shared resource, pag-aari ng lahat ng disipulo. Ayoko na may ilang tao na nagmomonopolya ng lahat ng pag-ibig. Kailangan nating pantayan ang playing field. Narinig ito, mas lalong nagalit si Yan Yu. Kailangang hawakan ni Mag Guanyang ang tirintas ni Yan Yu para pigilan siya sa pagsabog. Sabi ni Mugan, kumalma. Biglang nagsalita si Laya, tahimik. Tapos na ang pre-class investigation. Nagsimula na ang klase. Maaari kayong makinig at magtrabaho ng sabay-sabay. Habang nagsasalita si Lan Yu, ang mga mata ng stand-in puppet ay biglang lumaki. Nagpatuloy si Lan Yu, alam ng lahat na napakalakas ng sect leader. Iyan ang kanyang combat power level. Ngunit pagdating sa mga relasyon, isa lamang siyang shot-in na mahilig sa mga novel. Simple-minded si Yip Yang at isang shot-in na mahilig sa mga novel. Narinig ito, tumalon ang puppet sa kinaroroonan ng kanilang pinag-uusapan. Nagpatuloy si Lan Yu, kaya, ang pag-atake sa isang shot-in na ganyan ay medyo madali. Ipakikilala ko ang mga skills. Sa labas, nakikinig si Bai. Kahit nasa kanyang puso ay gusto lang niyang isipin, salamat at pansamantala akong makakabalik gamit ang soul shifting trick. Halos hindi ko na lang pinapakinggan ang nakakainip na strategy ni Lan Yu. Ngunit sa totoo lang, ang kanyang mukha ay ganap na nagpapakita ng kanyang sabik na manalo kay Yip Yang. Nagsimulang magsalita si Lan Yu, una, at ang grupo ni Yan Yu ay talagang nakikinig ng maingat, hindi pinalampas ang isang salita. Pagkatapos ng matagal na panahon, sa wakas ay natapos ni Lan Yu. Sa conclusion, buod ko ang tatlong pangunahing punto para sa pag-atake sa sect leader. Sabi ni Lan Yu, una, bigyan ng anumang kahilingan. Mula sa araw na iyon, ang isang simple-minded shot-in ay walang paglaban sa masigasig na mga babae. Sumagot si Yan Yu sa kanya, palagi kong mapapansin ang ilan sa kanyang mga kahilingan. Ang problema lang, hindi niya masabi ang kahilingan. Pangalawa, huwag kailanman magpakita ng selos para sa isang lalaki tulad ng sect leader. Siyempre, magkakaroon ng maraming magagandang babae sa paligid, ngunit ang iyong kabaitan at pagkamayabong ang magpapakita sa kanya na pinaka-inlove sa iyo. Sa kabilang panig, kumukuha rin ng note si Bai. Sabi ni Lan Yu, ikatlo, kung kinakailangan, pilitin ang isang halik. Hindi ka lang pwedeng magpatuloy sa paghabol gamit ang mga salita. Kung kinakailangan, ang pisikal na pagkakadikit ang nagpapainit sa relasyon. Biglang tumawa si Bai. Mamatay na ako sa tawa. Puro BS ito. Kung susundin mo ang sinasabi niya, lalo ka lang lalayo kay Yip Yang. Sa wakas, ang hitsura ni Beef ang nakakuha ng atensyon ng lahat. Galit na tumitig si Lan Yu kay B. Anong ibig mong sabihin, maliit na fox demon? May iba ka bang opinyon? Sumagot si B, kayong mga tao, masyado kayong simple pagdating sa pag-ibig. Alam niyo ba kung bakit kaya naming hawakan ang isang lalaki sa loob ng libu-libong taon? Itinuro ni Bai, ito ay dahil ang mga babaeng tao ay masyadong mahina at hindi nauunawaan ang essence ng mga relasyon. Kung gusto mong makuha si Yip Yang,
kailangan mong ganap na isagawa ang tatlong prinsipyo ng hindi. Sabi ni B, una, huwag masyadong proactive. Ang isang likang dog ay tiyak na walang makakamit. Hindi pa hahalagahan ng mga lalaki ang isang bagay na masyadong madaling makuha. Nakikinig si Yan Yu sa tono ni B at siya rin ay nakumbinsi, sinasabi na ito ay may katuturan. Nagpatuloy si B, pangalawa. Huwag hayaan si Hypyang na masangkot sa anumang babae. Ang mga magagandang babae na iyon ay napakadelikado. Walang sino man ang may pagkakataon sa sandaling ito. Ito ang pinakamatarungan para sa iyo. Ikatlo, huwag kailanman magkaroon ng pisikal na pagkakadikit. Gaano kalandi ang pisikal na pagkakadikit? Ang mga babae na naglalagay ng kanilang mga kamay ay mag-iiwan ng masamang impresyon sa puso ni Hypyang. Napagtanto ni Ma Guanyang na napakakatwiran ng tunog na iyon, ngunit ang sinabi niya at ni Lu ay ganap na magkaiba. Sumagot si Ma Guanyang, marahil tama ang maliit na fox demon. Pagkatapos ng lahat, ang fox spirits ang pinakamahusay na nakakaunawa sa mga lalaki. Sumagot si Lan Yu, maliit na fox demon, ang iyong talumpati ay nagpapaisip sa lahat na mayroon kang ulterior motives. Sumagot si B, anong masamang hangarin ang mayroon ako? Ngunit ikaw, bilang pinakamakapangyarihang flirt expert ng Limitless Sect, bakit single ka pa rin? Talaga bang maaasahan ang iyong theory? Pagkatapos magsalita, tumalikod si B upang umalis, sinasabi, iyon lang ang sasabihin ko. Pag-isipan niyo na lang ang inyong sarili. Nakumbinsi si Yan Yu sa mga teorya ng dalawang tao. Hindi niya alam kung sino ang susundin. Galit na sinabi ni Yan Yu, lahat ay may katuturan. Sino ang dapat kong pakinggan? Biglang sinabi ni Mugen Hypyang, talagang natatakot ako sa isang maling hakbang. At si Bai Fei ay tilang umiti ng may kasiyahan. Narinig ito, paulit-ulit na nagtanong ang dalawa niyang subordinate, ang Panginoon ay wala pa rin sa kanyang sarili kanina. Bakit ka nakangiti ngayon? Sa sandaling ito, sa Floating Cloud Mountain, ang kinatawan ng puppet sect na si Bai Fei ay nagising ng may pagkagulat. Sabi niya, hindi ko maintindihan. Bakit ka nakangiti ng napakasaya? Iniisip ko lang kung paano haharapin ang mga puppets na ito. Sabi ni B, ang puppet sect ay nagdulot ng gulo sa atin sa loob ng maraming taon, at sa pagkakataong ito, hindi pa nakakabawi ang Panginoon ng 20% ng kanyang lakas. Nagtanong ang subordinate ni I-Face, maaari na bang sirain ang mga clans? Kaya't hindi ba lahat sila ay hinaharap? Sabi ni B, tama. Ngunit ito ay para lamang iligtas si Xia na nakulong sa Forbidden Area. Pumunta sa puppet sect upang hanapin ang mapa sa Forbidden Area. Sabi lang ng kanyang subordinate, sayang nabawiin ang lahat ng mga puppets na ito o panatilihing buhay ang mga puppets na ito at hayaan silang maging slave sa Panginoon. Kailangan talaga natin ang iba upang gumawa ng ilang dirty work. Ano sa tingin ng Panginoon? Nakita si Beef na wala na naman sa sarili, tinawag nila ang Panginoon. Narinig ito, nagising si Bai nang may pagkagulat. Pagkatapos ay umalis siya na sinasabi, kahit ano. Biglang nahulog ang isang piraso ng papel. Dinampot iyon ng kanyang subordinate at sinabing, ano ito? Bakit po naguguluhan ang ating Panginoon at nangungopya kanina? Natakot si Bai Fei na mabunyag ang lihim. Pinipigilan ng sarili, nilingan niya ang ulo at sinabing, huwag mong tingnan. Ibalik mo sa akin agad. Binasa ng kanyang subordinate ang mga salita sa papel, grant him any request at force a kiss when necessary. Ano ba talaga ang inaalala ng Panginoon? Ang papel ay naglalaman ng tatlong bagay na sinabi ni Lan Yu kanina, grant all his requests, don't be jealous, at force a kiss when necessary. Ay, shucks, bulong ni Bai Fei, habang kinukuha ang papel. Ang mga bata ngayon, laging nanghihimasok. Kapag nakuha na natin ang map, aalis na tayo para iligtas si Xia, naintindihan. Tumango ang kanyang subordinate na parang isang mabuting sundalo. Biglang nakaramdam si Bai Fei ng isang awe feeling. Sumangkit siya patungo sa kanluran, 10,000 like kanluran, mayroong isang seriously scary earth-shattering aura na nabubuo doon. Iyan ang direksyon ng Yan City, sabi niya sa kanyang subordinate. Ipinapalam sa aking master, chillax. Sabi niya, Dong Iyip,
ang sect leader ay malamang na umalis sa Yan City pagkatapos makuha ang aming mensahe, fingers crossed. Gayunpaman, bumantong hininga si Bai Fei. Oo, sana nga. Ang Yan City ay malapit ng masira. Sana ligtas siya at nasa mabuting kalagayan. Samantala, sa Yan City, mas madilim ito kaysa sa Goth Kids Closet. Ang malungkot na vibe na ito ay sumasaklaw sa buong lugar. Ang Yan City ay malapit ng makaranas ng isang malaking summer. Biglang nawala ng ilaw ang langit, ang buong lungsod ay gumuho. Ang mga ibon ay nagugulat at lumilipad sa lahat ng dako. Sa arena, ang stands ay sumabog ng mas mabilis kaysa sa isang masamang meme. Ang mga tao ay walang oras upang mag-isip, ano ba ang nangyayari? Bago sila nagkalat na parang mga ipis. Pagkatapos, boom! Ang kidlat ay nagsimulang bumagsak na parang baliw. Panic mode on. Earthly Thunder. Earthly Thunder ay narito. Sumigaw sila, tulong. Sa kalangitan, may dalawang demonyo, isang mataba at isang payat, na nagchichismisan. Sa wakas, ang apocalypse ay nagsisimula na. Ito ay ang unang alon pa lang, sabi ng payat na demonyo. Panahon na para maging spooky, sagot ng mataba na demonyo. Pagkasabi niya niyan, wham! Ang mga puno sa kagubatan ay tinamaan ng earthly thunder at bumagsak na parang dominoes. Ang lupa ng Yan City ay sinaktan ng sunod-sunod na alon ng earthly thunder. Nagkabiyak ang lupa at ang mga skyscrapers ay nasira kaliwat kanan. Tinitigan ng dalawang demonyo ang mga gusali at sinabi, man, ang mga bagay na ito ay gawa sa paper. Kapag may earthly thunder sa paligid, maging ang mga bahay ng mga tao ay hindi ligtas. Bawat bahay ay bumagsak isa-isa. Biglang may napansin ang mataba na demonyo. Oh snap! Ang tulay ay bumabagsak. Ang tulay na dating naghahatid sa lahat ay ngayon ay binubuga sa piraso-piraso ng earthly thunder. Pagkatapos, mga tipak ng bato ang bumabagsak. Kailangang aminin ng payat na demonyo, well, ang Yan City ay opisyal na toast. Bumagsak ang pader na nakapalibot sa arena. Ang mga taong hindi pa nakatakas ay sumisigaw ng tulong, iligtas niyo kami. Bumagsak ang arena. Biglang lumitaw si Hypiang. Ginamit niya ang kanyang super level static skill sa level 100. Pinigilan ni Hypiang ang mga bumabagsak na bato. Pagkatapos ay gumawa siya ng isang protective shield upang protektahan ang lahat. Sumigaw si Luqing, lahat, pumunta sa plaza. Umalis kayo sa gumuguhong lugar na ito. Bilasan niyo. Matapos magtipon ang lahat sa loob ng shield, nagsimulang gumuho ang sahig ng arena. Pagkatapos asikasuhin ang mga bagay sa arena, lumipad si Hypiang at sinabi sa dalawang disipulo niya, Lingdong, protektahan niyo ang inyong sarili. Pupunta ako sa itaas para tingnan. Sa pagkasabi niyan, naging isang beam of light si Hyp at mabilis na lumipad. Nag-iisip si Hypiang habang lumilipad. Ang earthly thunder na ito ay 45 segundo pa lang at ang pagkasira ay nakakabaliw. Lumipad siya ng mataas at tiningnan ang buong lungsod na winuwasak ng earthly thunder. Biglang tinamaan ng earthly thunder ang isang skyscraper. May isang ina at ang kanyang anak sa ibaba na hindi pa nakatakas. Mabilis na nag-react ang ina, hinawakan ang kamay ng kanyang anak at tumakbo ng mabilis. Biglang natisod ang bata. Tumakbo ang ina at niyakap ng mahigpit ang kanyang anak, bago pa bumagsak ang gusali, tila may humawak sa pagbagsak nito. Ganap na naguluhan ang ina, dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Lumitaw si Hypiang sa harap nila na parang isang freakang superhero, casual na hawak ang buong gusali gamit ang kanyang mga kamay. Itinuro ng maliit na babae si Hypiang, malaki ang mga mata na parang saucers, at sumigaw, isang fairy. Mommy, isang fairy, isang fairy. Agad pagkatapos niyan, inihagis ni Hypiang ang multi-K-con building palayo. Sa tulay, nagkakagulo ang lahat, desperadong sumisigaw ng tulong, tulong. Walang daan sa harap. Nakikita ang gulo na ito, casual na inihagis ni Hypiang ang gusali na parang isang bato. Nagkatinginan ng mga tao habang ito ay bumabagsak, nagkakakamot ng ulo, ano ba ang bumabagsak? Ang pagbagsak ng gusali sa tubig ay nagdulot ng malaking pagkabaliw sa tubig, nagbabantang umapaw. Mabilis na nagbuga si Hypiang ng isang alon ng chilly air, agad na pinatigas ang tubig.
Pagkatapos ay nagbigay si Yang ng isang death stare, nagpapalabas ng mga laser beams mula sa kanyang mga mata. Tinamaan ng mga laser ang yellow at boom. Ang yellow ay naging patag na parang pancake. Ang patag na yellow ay naging isang pansamantalang tulay para sa lahat upang tumawid. Nagkukumahog ang mga tao upang magpasalamat sa fairy.